5:36. Tingnan nyo rin sa atin, 7 church ages. Mula nang mamatay ang Panginoon Jesucristo, mula sa apostol hanggang sa Laodicea, on the first day, sa unang araw, ay ang Holy Convocation. Basahin nyo mabuti ha, medyo bibilisan ko lang to. Dito makikita kung mahal nyo ang Diyos. Babasahin nyo ba yan pag uwi nyo o hindi, o walang kwenta? Sulat nyo to. At pagdating daw ng dulo ng panahon, Holy Convocation ulit, perpetong araw. O, banal na araw, huwag kayo magtatrabaho. Hindi naman pampatamad to ha. Huwag magtatrabaho pero uunahin mo si Yahweh. Amen ba kayo? Sa unang araw, at ipinapakita rin yung anong ginagawa ng apostol. Isulat niyo to, Gawa 42. Gawa, isulat niyo ha, saliksikin niyo na lang. 2:42, basahin na nga, at saka 46. Unang buklat. May makaunang buklat na blessing. Gawa 2:42 at saka 46. Basa ng unang makabasa. Tutukan mo ng video. Alam mo, matuwa kayo. Mas nakakapagmensahe ng mabigat dito sa inyo ngayon dahil ang puso ninyo unti-unting nililinis ng Diyos. Sa ibang church, hindi ka makapagmensahe ng masakit ngayon dahil kunti lalayasan ka ng number. Sa ituturo ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpipiraso ng sinapay at sa panalangin. Tuloy, si 46. 46. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo pag nagpipiraso ng sinapay sa kanyang tahanan at nagsalo-salong masaya ang kalooban. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa templo at saka daw sa bahay-bahay, sa tahanan, yung ginagawa mo pala sa bahay, nang mula Lunes hanggang Sabado-Linggo, ay dadalhin mo rin sa templo. Ano yan? Tinapay lang ng literal o mayroon tinapay na salita ng Diyos? Ha? Salita ng Diyos o tinapay lang na ano? Ha? Sabi nyo, salita ng Diyos. Yan yung pinapakita. At tingnan nyo mabuti. Hello. Ginawa ng apostol at gagawin din natin ngayong panahon ng Laodicea sa ikapitong araw. Naiintindihan nyo ba ako? Sabihin na nakaintinding amen. Amen. Ako magtatanong ako sa inyo mamaya, yung mga amen narinig ko. Tatanungin kita mamaya, Sister Maricel, hindi ka amen. Kayo, amen ka? O, di tatanungin nga kita mamaya, ako nandiyan mo sinabi ko. Okay, amen ka eh. So, ibig sabihin, sa unang araw, sa panahon ng mga apostol, sa church ages na to ha, ganun sa huling panahon din natin uulitin. Huwag kang gagawa. Anong huwag kang gagawa? May nag-share kanina yung pagkalinis ng katawan ng tao. Alam nyo ba, pag araw-araw kayo nagpapabasa report, unti-unti kayo nahuhugasan. At dito halimbawa, madanggay, yung galing sa marok-barok, galing ng manghero, at kung saan pa, galing dito sa tala, pagsasama-sama, kaya yan ang tinitraining natin na pa. Ngayon, may mas malaking gawain doon sa General Luna na kayo naman ay imbitado, ihahanda nyo rin ito, mas malaking Jerusalem yan. Kung darating pa sa mas malaking nakukuha nyo, bakit dadaan daw sa apoy? Yung harina. Alam nyo ba yung paggawa nyo ng pabasa report gabi-gabi sa bahay? O, lahat naman dito, nakaranas dito, at nakakaranas pa ngayon. Kahit kayo, kopyoso. Dumadaan sa apoy. Yung niluluto niyong tinapay gabi-gabi, Sister Debbie, nagagawa pa ba yung pabasa? Kung sa bahay nyo, ibang hirap, wag na lang natin ituloy. O kaya ganito ganyan, nanggugulo yung bata, tamad yung nanay, nag-away yung magkapatid, nag-away yung mag-asawa. Inugulo ng kaaway, dumadaan sa apoy yung pagluluto ng tinapay, yung harina. Pag magkakaroon ka ng Bible study sa loob ng tahanan mo, tandaan mo yung kaaway nakaabang para guluhin. Nakikita nyo? Pero isipin mo ang piyesta ay 7 days. Ulitin ko ha. Bas dakila, yung unang siglo, yung unang mga apostol at yung dulo ng panahon natin. May message si Brother Branham dito, sabi niya, Ephesian parallel Joshua. Ano ibig niya sabihin? Efeso, yung unang church na Efeso, parallel
ng Joshua. Sino si Joshua? Ha? Si Joshua, yung nakapasok sa Kanaan. Alam nyo ba, yung makakagawa nitong mensaheng ito, siya yung makakapasok sa Kanaan na walang iba kundi yung rapture. Amen ba kayo? Amen. Hindi laro ang pagiging Kristiyano. So ngayon pa lang, lagi kong inuulit sa inyo, huwag yung ipagwalang bahala yung sinasabi namin. Tingnan nyo ang lahat ng iglesia ngayon, lukewarm. Sabi ng Revelation chapter 3, verse 14 to 21. Walang makapag-share ng ganito ngayon. Pakikialaman yung pamilya mo, pakikialaman bakit di ka nagpabasa, pakikialaman bakit mas inuuna nyo ang TV. Pakialamero ang tunay na Kristiyano. Pakialamero doon sa bakit pakikibarkada sa worldly barkada ang iyong anak. Pakialamero talaga yan, sila Brother Jerry, dumating-dating pa. Mga pagulo yan sa aming church, magulo yan sa buhay namin. Ang sarap-sarap ng panonood namin, ng TV, walang hanggan. Walang hanggan ang impyerno. Walang hanggan, dumating-dating lang. Nagkagulo-gulo na kami. Dati magkakasundo kami, isang channel lang. Ngayon wala ng channel, ang gulo-gulo na. Nakita nyo? Kasi nga, binabakbak ng Diyos yung pagluluto ng tinapay. Ang niluluto ng tinapay, luto na ng sandibutan eh. Tingnan mo ngayon ang mga kaya pag nag-share ka ngayon sa ibang church, overthrow ka, tanggal ka. Kasi mawawala daw ang member. Ang gusto na lang ngayon ng mga church ngayon, membership. Nakita nyo? Amen ba kayo dyan? Membership. Ang gaganda naman ng church, ng building. Ito, titingnan, totoo ba kaya nandito sa gitna natin ng Diyos? Ay bulok. Walang maganda. Walang magandang amplifier, walang magandang tugtugan. Walang magandang sasakyan. Walang magandang blackboard. Hindi magaganda ang member. Walang mayaman. Nakita nyo, yan ba talaga, nandiyan ba talaga ang Diyos? Parang hindi yata totoo. Tandaan nyo ha, kahit sa panahon ng Panginoon sa Kristo, walang pumapansin sa Kanya, wala raw nasumpong kagandahan sa Kanya. Siya wala ni mahiligan, mabuti pa raw yung asong gubat. Asong gubat ba yan? May nahihiligan yung ulo. Yung mga nakikituloy lang kung saan-saan. Lupalop, nakikikain kung saan ang Panginoon sa Kristo. Para lang mabuhay siya. Pero ang dala-dala niya is mensahe. Ngayon, at dito ngayon naloloko ang maraming mga manggagawa na ang gusto nila prestige. Naka-Mercedes-Benz, naka-magandang sapatos, ang lahat air condition, nakikita nyo? Yan yung akala nilang tagumpay sa mensahe. Hindi sila makapag-preach pag may pera yung tatamaan. Ia-atras niya yung preaching niya kasi baka hindi na umattend at hindi na magbigay ng tulong. Nakikita nyo? Compromising church ngayon ang nangyayari. Dito, pinasasalamatan ko ang Panginoon paunti-unti kasi sa Sister Rosota, naiinis paminsan-minsan. Lagi ko pa rin sinasabihan, pero hindi pa rin siya naalis dito. O paalisin na niya tayo. Kasi hindi siya alis kasi bahay niya to. Nakikita nyo? Dito, at ang gusto kong iano sa inyo ganito mga kapatid, hingin nyo lagi sa Panginoon yung mga bagay na hindi nyo magawa, yun ang inyong unahing magawa. Kung hihingi ka, ulit-ulitin ko to, pag hihingi ka sa Diyos, yung bagay na inuutos niya, na hindi mo kayang gawin, ang hingin mong una sa Kanya. Lord, yung gagawin namin sa bahay gabi-gabi, tulungan mo ako. Mas hindi mo na ako bigyan ng kanin at ulam, mamatay na lang ako sa gutom, magawa ko lang ang iyong kalooban. Kasi pagod ako nagtanim ako, nagganito ganyan. Laging ganyan ang katwiran ng tao. Pero subukan mo ang Diyos. Lord, sige, mas hindi mo na muna ako pakainin ng 3 araw. Basta tulungan mo lang ako na magawa ko yung utos mo. Sinong kayang gumawa niyan? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng 3 araw na walang pagkain o 1 araw. Pero ang gagawin naman niya, ibibigay naman niya yung ang hihingin mo sa Kanya, yung gusto niyang gawin mo, ang ibibigay niya sa'yo. Amen ba kayo riyan? Wala maka-amen ha? Amen ba kayo riyan? Amen. Kahit man lang sa amen. Ngayon, babalikan ko ng sandali bago tayo papasok sa question and answer. Naka 30 minutes na ako ito. Hindi ko ako nagtataas ng tao. Gusto ko maging encouragement. 3 linggo na to. Tingnan nyo ha. Kumukuha ko ng message. Tinutuloy lang ni Brother John. Doon sa inyong mga record.
At ang report nyo hindi na sa booklet. Doon sa tracks na. Yung nagtutuloy-tuloy, ulitin ko ha, ito na yung pesta. Kung may nararamdaman kayo, kung may nararamdaman sila, hello, makinig kayo, pag maingay. Kung may nararamdaman yung itanong nyo doon sa tao na nakakagawa nito. Minsan pag dumating kayo rito, magtanong lang kayo. Alam nyo ang kwentuhan ninyo, medyo huwag kayo magkitaramdam sa akin ha. Ang pumustahan din natin dito, yung bagay na saan ka galing, nag-ano kami, nag-meeting kami sa Porpis, maring ganyan ha. Ang aking papayo sa ganito, hindi ko binabawal na pag-usapan yan. Magtanong kayo doon sa nakakagawa. Paano mo nagagawa yung pabasa report niya gabi? Ilan kayo? Tinutulungan ka ba ng asawa mo? Sumasali ba ang asawa mo? Ayaw ba ng asawa mo? Inaaway ka ba ng asawa mo? Paano mo ginawain doon sa anak mo? Bakit nagagawa ng anak mo yan? Dapat ganyan ang hunger ninyo. Bakit ko kayo